Magandang araw mga ka-issue. Nasaan dako man kayo ng mundo, tutok lang po sa ating YouTube channel. Okay, eto na. Kapapasok lang po na balita, bagong-bago po ito. Kauna-unahang impeachment case laban kay Bongbong Marcos, ipapile ni Duterte Youth Party List Chairman na si Ronald Cardema at Representative Marie Cardema. Okay, panoorin natin itong pahayag ni Mr. Ronald Cardema. Congresswoman Cardema ay nandito sa Kongreso at ang inyong Duterte Youth Party List po. Ang kauna-unahang po magpa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po inayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga nagkaiban. Ang atin po dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Kaya noong March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, surrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, sinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa. Or else, pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang po ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa ibang korte. Ito lang po ang mekanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na pagtatanggol niya, susundin niya ang Constitution ng bansa. At syempre, itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, sinurrender soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually ng ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto, kailangan surrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa pa ng Pilipinas, siyempre hindi rin. So doon pa lang, nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil, alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yun ay naging Pangulo ng Pilipinas at pinagkatiwalaan yun ng 16 million na Pilipino. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, pinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos ay tataguyod niya ang mga Pilipino kasama doon si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa kay Rodrigo Duterte ay na-betray pagtitiwala natin sa kanya. At maalala ninyo, yung mismong aeroplano, yung private jet, charter po, nayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? It's the President himself. So doon po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro. Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito yung katulad nung kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at ano allegation at violation, lahat na nang pwedeng singit. Ito po talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, sinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya isang buhay ng isang Pilipino. Alam niyo, dito sa ating bansa, lahat nga nang aarestuhin, kahit official ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas. Diba? Tapos yung OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung gano'n ang ating policy, na hindi natin pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito, at yung mga Pilipino nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka natin iuwi dito, bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa, binayaran pa gamit ng pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. So
tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan sa pangyayaring ito, ngayong pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pag-file ng isang impeachment complaint para paliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyari ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila nire-receive kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the Office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, hindi yung absent na tao, di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila ay pwede nang i-receive yun. So inaantay po natin dito i-receive. At tayo po sa Duterte Youth Party List ay patuloy na naninigan, patuloy na lumalaban at patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino dito po sa Kongreso. Tayo lang po nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Tayo lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, durugista, kriminal, terorista at kurakot sa gobyerno. Tayo lang po ngayon ang nagpa-file ng impeachment para managot ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa ating grievances kung bakit dinala ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan si dating Pangulong. Po, samahan niyo po ang Duterte Youth Party sa isa pong nanindigan para sa ating mga pinaglalaban po dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ayan, okay. Kaugnay po niyan, basahin natin itong post ng SMNI. Ayan. Okay. Magain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sina Duterte Youth Chairman Ronald Cardema at former Congressman Marie Cardema sa Kamara. Sa 24 na pahinang reklamo, ipinuto nila na hindi tama ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ma-impeach si Pangulong Marcos Jr. dahil sa illegal na pag-aresto kay FPRRD. Malinaw anya na isa itong kaso ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil pinayagan ng kasalukuyang administrasyon na manghimasok ang mga dayuhan sa soberanya ng Pilipinas. Okay? Then po, mainit-init pa. Bagong-bagong balita, papasok lang. Ano kaya ang reaksyon ng mga netizens patungkol dito? Okay, basahin natin ang mga comments. Kaya mga ka-issue, ano ang inyong masasabi dito sa paghahain ng impeachment complaint ng Duterte Youth Party List Chairman na si Ronald Cardema? I-comment po sa ating comment section. Ano po ang inyong saloobin? Masasabi, komento patungkol dito. Okay, sige, basahin na natin ang iba pang mga komento. Sabi ni Binro Kardash Camera, unti-unti na umiikot ang gulong. Sabi naman ni Marie Gonzales, tuloy-tuloy na at sana dumami pa kayo. Okay. Sabi naman ni Joy Ramirez, tama lang yan, gawa nila impeach yan para matapos na mga kahibangan nila. Sabi naman ni Lawrence Terrible, ipanalo lang ang mga kaalyado ng PDP laban kahit mga congressman na taliwas sa pamamalakad ng admin ngayon. Shulbol, yang file na yan. Sabi naman ni Bing Brigoli, good job. Ayon naman kay Daday Inday Mi, ganyan, yan ang tama, laban.
Sabi naman ni Carmelita Hongo, Heng, makonfuse ngayon ang mga HOR, saan papanig? Ay naman kay Hanilin, ayan, gumagalaw na. Sabi naman ni Cheche Bungabong Salvador, sana dadami ang mag-file para go na. Banat naman ni Rodeline Madriaga, yan ang unang hakbang ng pagbabago. Okay. Sabi naman ni Grace Bungan, I voted for them as my party list representative, Duterte Youth. Sabi naman ni PB Kiet, thanks for the courage. Ito ang tunay na bayani. Sana sunod-sunod na ang mag-file ng impeachment case against BBM. But bear in mind ang kinakalaban ninyo. Please take care. Okay, parang karamihan ay natutuwa sa ginawang ito ng Duterte Youth Party List. Tingnan natin, iba pang mga komento. Kung meron namang mga against dito, no? O kung ang halos lahat ay masaya at approve sa kanila. Sabi naman, the door in. Sana inagahan to para di na masyadong lumaki utang ng Pilipinas. But anyway, thank you so much, ma'am and sir, for your action. Okay. Tingnan pa natin na iba pang mga comment. Good job, sabi ni Nance ni tayo. Okay. So, ayun. Yun po ang ilan sa mga komento ng netizens. Kayo mga ka-issue, ano ang inyong masasabi? I-comment po sa ating comment section. Ayun lang po at maraming salamat. Hanggang sa susunod na talakayan. God bless and have a good day, everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.